Guys, ito yung subdivision na tinitirhan ni RP Max sa wala pang bagyong Tino. Malaparaiso itong subdivision niya dahil maraming malalaking puno, malamig ang simoy ng hangin. So yan yung bahay ni RP Max Vlog. Yung mag-asawa nandoon sila ngayon sa Qatar at isang taon bago sila magbakasyon dito, kaya may nakatira lang dyan, taga-bantay at taga-alaga. Maganda tong lugar talaga ni RP Max dahil yan na nga, malalaking mga puno ng kahoy, saka malamig dito ang simoy ng hangin. So yun nga lang, dahil ang disadvantage pala kung malalaking ang puno, kung may kalamidad na darating katulad ng bagyo, pag natumba pala yung puno at babagsak naman sa bahay mo, laki palang disgrasya. Mga kung ating makita, no? Yan yung mga puno dati, yan sa palibot sa bahay ni RP Max. So ayan. So ngayon, dahil dumating ang bagyong Tino dito sa amin at napakalakas, signal number 4 nga dito sa Bacolod, kaya ito na ang subdivision na tinitirhan ni RP Max Vlog at ang kanyang bahay. So ayan guys, no, sa entrance pa lang ng subdivision, natumba na agad yung pinakamalaking puno ng kahoy. Ayan, makikita natin. So walang ligtas yan sa malakas na bagyong Tino. So ayan, makita natin yung poste ng kuryente, tumba rin. Kaya sabi ng guard dito, baka abutin to ng 1 buwan bago babalik yung power nila dito, dahil sa dami ng poste na tumba. At dapat i-clear daw to lahat, itong mga malalaking puno na natumba. So ayan, hindi na tayo makapasok doon sa bahay ni RP Max, kaya iikot tayo dahil sa kabila pwede yatang madaanan. So dahil nakaharang lahat yung mga puno ng kahoy, pati sasakyan hindi na makadaan dito, mga tao hindi rin halos makadaan. Kaya iyon, ikot tayo doon sa kabila. Mayroon yatang ni-clear nila para madaanan ng tao. Grabe itong nangyari dito sa subdivision na tinitirhan ni RP Max. Ayan, malalaking puno, talaga nakaligtas sa gupit ni Tino. Ayan, so ikot tayo sa kabila para makadaan tayo at pupunta tayo sa bahay ni RP Max. So ayan, ito tayo mo. Ayan. So ayan guys, ito yung bahay na ni RP Max. So yan, natumbahan yung gate nga niya dito, yung pader niya. Ayan, no, laking kahoy. Ayan, sira talaga yung pader niya. Ayan, buti na lang yun na hindi naabot yung sasakyan niya. Yung bahay niya, sira-sira yung mga kisame. Ayun, liliparan na yung mga kisame. Yan dito, yan hindi naman, dahil nakulong na ng kahoy, kaya hindi na makalabas yung sasakyan.
Hindi na rin makapasok. So ayan guys, ang bahay ni RP Max. Grabing pinsala dito. So ayan guys, oh. So malaking i-repair to. Ayun. Buti na lang hindi tinamaan tong bago niyang Navara. Yan na yung nasa loob. Grabe. Ito talaga palang disadvantage kung maraming puno ng kahoy yung bahay. Okay nga dahil malamig, mahangin. Yan pala pag may malalakas na bagyo at natumba, yung bahay mo naman ang kawawa.